Mapagpalang gabi po dito at umaga dyan sa Pilipinas. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng mga taga-Efeso. Taga-Efeso, ikalimang kabanata po. Doon po tayo sa ikalimang kabanata. Mag-umpisa po tayo doon sa verse 15. Sabay po natin siyang babasahin. No? Sabay-sabay po tayong magbasa. Habang binabasa ko, dapat binabasa nyo rin po siya ng malakas, hindi lamang sa mata. No, meron po kasing power yung salita ng Diyos na kapag dinideklara natin ito, no, may kapangyarihan siyang baguhin yung ating mga buhay. So, dapat po binabasa po natin siya. Hindi lamang po kayo nakikinig, kundi binabasa din po natin siya ng malakas. Sinasabi dito, nakasaad sa ikalimang kabanata ng aklat ng Efeso, verse 15, sabi niya, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makakagawa ng mabuti, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Verse 17, huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Verse 18, huwag kayong maglalasing, sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. 19. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Ipikit po natin yung ating mga mata. Amen. Lord, marami pong salamat sa oras na ito na muli, Panginoon, kami po ay uupo sa iyong paanan, makikinig ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag antukin, huwag paistorbo, O Diyos. At Lord, tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na maunawaan namin ang iyong mga salita. Banal na Espiritu, puspusin mo po ang bawat isa sa amin. Nang sa ganon, Panginoong Diyos, lahat ng mga sasabihin mo, Panginoon, ay maririnig namin ito at Lord, maipapamuhay po namin ito, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa mga nakahandang pagpapala sa bawat isa, Panginoong Diyos. At Lord, aking ina-acknowledge din po, Panginoon, na kung wala kayo, hindi ko po kakayanin ang mangaral. Lord, gamitin niyo po ako sa oras na ito na maging daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. Makita kanila sa akin at hindi po yung sarili ko, kundi kayo, Panginoon, ang kanilang marinig, ang tinig mo, Panginoon, ang aming marinig, mabago ang aming mga buhay. Nang sa ganon, Panginoong Diyos, mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok, maging kaaya-aya po kami sa iyong paningin, Panginoong Diyos, para po, Lord, mabuhos ang pagpapala sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, at tinatalaga sa iyo ang oras na ito. Pangalan mo lamang po ang siyang mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin, lahat po ay magsabi ng Amen. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng Amen? No, dapat alam po natin yung ibig sabihin ng Amen. Yung ibig sabihin ng Amen is, nakikiayon ako, Panginoon. Nag-a-agree ako, Panginoon. No, yun po yung ibig sabihin ng Amen. At saka pag nananalangin po tayo, no, dapat nakapikit po tayo, no, ilan po sa atin kung saan-saan nakatingin, no? Nakatingin sa relos, nakatingin sa mga katabi, no, dapat po nakafocus po tayo kay Lord para masagap natin lahat yung mga sasabihin niya po sa atin. Napaka-importante po ng panalangin. Amen? So dito, no, pag-aaralan po natin kung paano mabuhay ng
ng may dunong, no? Wisely sa Tagalog, how to live wisely. Paano po tayo mabuhay ng may katalinuhan? No, kapag sinabi po nating matalino, unang-una yung nasa isip na naiisip natin pag salitang matalino is first honor ka. Yun matalino. First honor ka. Marami kang honor. Valedictorian ka. Cum laude ka. Magna cum laude ka. No, ikaw yung top sa klase all the time. No, yun po yung sinasabi ng mundo na matalino. Yun po yung matalino. Matalino ka sa mga academics. Pero hindi po yun yung sinasabi ng Biblia na katalinuhan. No, hindi po yun yung ibig kong sabihin. Kaya dito no malalaman po natin kung paano maging matalino no sa harap ng Panginoon. So sabi dito, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mag-ingat daw po tayo, yung isang warning ng Panginoon. Mag-ingat daw po tayo kung paano tayo namumuhay. Ang first na sinabi niya, mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Kung bubuksan po natin yung salita ng Diyos dun sa mga awit, makikita po natin doon yung sinasabi ni God kung ano nga ba yung matalino. Doon po tayo sa mga awit, tignan po natin doon. Doon po tayo sa 119, chapter 119. Okay, so dito, sinasabi niya dun sa chapter 119, dun po tayo sa verse 97. Mag-start po tayo doon, babasahin ko po siya. Basahin, sabay-sabay po tayo magbasa. Doon po tayo sa 97. Hindi ko makita. Sabi niya dito sa 97. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Ito po yung sinasabi ng mga awit, no? Ito po yung experience niya sa Panginoon. So sabi niya, o ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig, araw-araw sa maghapon siya kong iniisip. Pag sinabing utos ni God, yun po yung mga salita ng Diyos sa Biblia. Yun po yung parati daw niyang iniisip, iniibig. Kasama ko sa tuwinay yaong iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa aking kaaway. Nakita po niyo, no? Dahil sa salita ng Diyos, siya ay dumurunong. No? Dumurunong, nagiging matalino siya. Sabi pa dito, kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Yun ay sinasabi niya sa Panginoon. Yung aral mo at turo mo, sabi niya, yun ang laman ng aking isip. No? Yung aral, yung turo ni God. Tapos sabi niya sa verse 100, ang taglay kong karunungay, higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Nakita niyo po yan, no? Kung gaano kahalaga yung utos ng Panginoon. Ito po yung mga pinag-aaralan po natin tuwing araw ng linggo. Ito po yung pinag-aaralan natin tuwing araw ng Bible study. Kaya nga Bible study, pinag-aaralan natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. No? Ito daw po yung epekto niya sa atin. No? Mas sabi niya, karunungay higit pa sa matatanda pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masama. Ang hangad ko ay masunod ang iyong mga sinasalita. Hindi ako nagpapabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagtuturo sa aralin. So, si God po yung guro natin. No? Hindi po ako yung guro nyo. Ako, yung mga salita po na pinapamahagi ko sa inyo ay hindi po yun galing sa akin. Galing po yun dito sa Biblia at galing sa Panginoon. No? Siya po yung guro natin. Yung banal na espiritu po yung ating guro, yung tagapagturo sa atin, no, ng mga salita niya. Kaya sabi niya dun sa 103,
Verse 103, o kay tamis namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, lasa nito'y tinataglay. Sa bigay mong mga utos, sabi niya kay Lord, natamo ko'y karunungan. Kaya't ako'y namumuhi sa ugaling mahahalay. So nakita niyo po yun, no? Yung utos ni Yahweh, yung salita ni Yahweh ay nagbibigay sa atin ng karunungan. Okay? Doon sa verse 105, sabi niya, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Napakasarap, no? Napakaganda nung sinasabi ng salita ng Diyos. Na yung salita ng Diyos ay siya nagbibigay sa atin ng katalinuhan. Siya nagbibigay sa atin ng karunungan. Amen? Kaya kung hindi po natin ito pinag-uukulan ng panahon, no, tayo po ay tinatawag na mangmang. Kahit pa first honor ka parati sa klase mo, kahit pa valedictorian ka, magna cum laude ka, no, kung hindi mo alam yung salita ng Diyos, wala po yun. Amen? Yung sinasabi po ng salita ng Diyos, dapat po na pag-aralan po natin, tanggapin natin yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. At sabi din niya doon sa Santiago, unang kabanata, verse 22, no? Dapat hindi lang daw po tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Dapat daw po ay ito'y ating ipinapamuhay. Dahil kung nakikinig lang tayo at hindi natin ito pinapamuhay, ay ating nililinlang yung ating mga sarili. Ganon po kahalaga yung salita ng Diyos. Buksan niyo po doon sa Santiago, unang kabanata, verse 22. Tignan po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos doon. Dito sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi nyo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Napakaliwanag po niyan. Amen? Kaya nga po, napakahalaga nung salita ng Panginoon. Ito'y nagbibigay sa atin ng katalinuhan. May gabay ang Diyos. Tuwing kilos mo, no, isinasaalang-alang mo yung salita ng Diyos. Amen? Hindi mo ito binabaliwala, hindi mo ito nire-reject, no? Hindi mo ito pinabawalang bahala, kundi no, sabi ng mga awit, araw at gabi, no, siya yung laman ng kanyang isip. Diba? Sabi niya, araw at gabi, yun yung laman ng kanyang isip. Napakahalaga para sa kanya yung salita ng Diyos. Gaano po ba kahalaga sa atin yung salita ng Diyos? Mahalaga po ba sa inyo yung salita ng Diyos? Or pinapakinggan lang natin ito tuwing araw ng linggo? Ay, nako po. Pag ito'y or, no? Minsan, ang ginagawa natin nandito nga tayo pero natutulog naman tayo. Diba, no? Kalabitin nyo yung mga kasama nyo dyan kapag natutulog. Kasi dito po sa Zoom, ang laki po dito nung no? Gusto niyo pong makita? Yung mga, papakita ko po sa inyo para makita nyo, nakitang-kita ko kayo. Malaki po yan, yung, dyan kayo, Kaya nakikita ko yung mga naghihilik. Bawal pong matulog pag nagkikinig po tayo ng salita ng Diyos. Napakahalaga po nito. Para bang yung kausap mo si God, nagsasalita ang Panginoon sa'yo, tapos ikaw naman natutulog ka. Ay, bagong gising kayo dyan sa Pilipinas, di po ba, no? Alas 6 ng umaga dyan sa Pilipinas ngayon, or alas 6:30 ba po, no? Mag-aalas 7. Dito po sa England, mag-aalas 11 ng gabi. No, kaya tignan nyo si Brother Mike sa Sister Nell, gising na gising pa rin. Kaya tayo po'y magpapuspos sa banal na espiritu, kasi kung hindi po tayo puspos ng banal na espiritu, no, aantukin po talaga tayo. Di po ba, no? So sabi nung mga awit, no, sabi niya, ang taglay kong karunungan, higit pa sa matatanda.
pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Amen? Napakahalaga po ng utos ng Panginoon. Pag may Bible study, dapat on fire kayo parati. Pag Bible study, dapat excited kayo parati. At dapat nakikinig tayo ng salita ng Diyos, hindi tayo pa iistorbo, no? Dito ako para hindi ako maistorbo ng mga dumadaan. Di po ba, no? Dapat binibigyan po natin ng kahalagahan yung pakikinig po natin ng salita ng Diyos. Kaya naman, no, tingnan nyo, alam nyo, kapag dumadanas ka ng mga pagsubok, dumadanas ka ng mga problema, alam mo yung gagawin mo. Alam mo yung gagawin mo. Pag alam mo yung salita ng Diyos, alam mo yung gagawin mo. Amen? Kasi may paggabay ang Diyos sa'yo. Kapag alam po natin yung salita ng Diyos, mas mahigit ka pa sa matalino. Bibigyan ka kasi kakasihan ka ng banal na espiritu at gagabayan ka niya lahat ng mga desisyon mo, no? Hindi po siya sasablay. Kapag kapag pinapahalagahanan natin yung salita ng Diyos. Amen? Sabi niya, anong sabi niya po sa Matthew 24 verse 35, langit at lupa ay lilipas, pero yung mga salita ko never nalilipas. Hindi siya lilipas. Ibig sabihin, no, matatag po yung salita ng Diyos. Yun po yung gusto ipamahagi sa atin ni God, eh. Kaya lang minsan, no, hindi tayo ganun ka-excited kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Amen? Kapag tayo po ay medyo naghihikab-hikab na, no, dapat gumagalaw-galaw na kayo. Kinukurot nyo na yung mga sarili nyo para hindi po tayo antukin. Ang tagal naman ni pastoran mag-preach. Tingin ng tingin ka dun sa, alam ko, pag gumaganyan kayo, siguro meron dong rilo sa dingding. Kaya ganun kayo ng ganun, no? No? Bigyan niyo po ito ng kahalagahan, yung pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po yung magtatawid sa atin sa kahirapan. Amen? Makapangyarihan po ng salita ng Diyos, pero ito'y binabaliwala natin. Hindi tayo gaanong excited. Dapat mas excited tayo pag nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, no? Dapat meron ka pong notebook, meron kang pencil, pen, no? Sinusulat mo yung mga word of God. Kapag meron kang Bible, ina-underline mo yan, no? Iba't ibang kulay. Para pagbukas mo ng ganun, nandun yung salita ng Diyos. Minimemorize natin yan. Kaya nga sa ating mga Bible study, no? Minimemorize po natin yan. Bakit po natin yan minimemorize? No? Sabi mo, ay matanda na ako, pastora. Hindi na ako makakapag-memorize ng Word of God. Makakapag-memorize ka po. Maganda po yan. Hindi ka magkaka-Alzheimer. Hindi ka magkaka-dementia. Kapag salita ng Diyos po yung minimemorize po natin. Kasi maganda po yan sa isip. No? Na-exercise yung isip mo, higit sa lahat, no, nababago po yung buhay po natin. Pero dapat ipinapamuhay po natin. Kasi sabi ni Pastor James, no, or yung Santiago chapter 1 verse 22, no, pag hindi daw natin ito pinapamuhay, dinadaya lang natin yung ating mga sarili. No? Kaya walang epekto. Kaya pag nag-pray tayo, walang epekto. Di po ba, no? Pero pag alam mo yung salita ng Diyos, no, at nanalangin ka, no? Nanalangin ka, ang bilis ng sagot ng Panginoon. Meron kaming pinagpipray ni Pastor Edu. Itong week lang na ito, nagpray ako, tapos sinabi ko kay Pastor Edu. Tapos nung Sabado, sinagot ni God. Sabi ko, bakit ang bilis naman? Hindi pa ako sabi ko, bakit ang bilis naman yung sagot ng Panginoon? Sabi ko, di ba sinabi mo ganyan? Kasi be specific, no? Pag nagpipray kayo, be specific. Na halimbawa, kailangan mo ng 50 pounds or 50 pesos. No? Be specific. Lord, kailangan ko po ng ganitong halaga, 50 pesos. Be specific ka, hindi yan, Lord, bahala ka na kung magkanong ganon. Hindi ganon, dapat be specific ka, no? Halimbawa, masakit yung tiyan mo, Lord, pagalingin mo po yung sakit ng tiyan ko. Be specific, ibig sabihin, kung ano talaga yung kailangan mo, yun yung sasabihin mo sa Panginoon. Amen? No, so, sabi ko kay Pastor Edo, ito yung gusto ko. Talagang sinabi ko Sabi ni Pastor Edo, ayan, sinagot na, bakit ayaw mo pang maniwala? Sabi sigurado ba ako na yun yung hiningi ko? Kasi minsan, no, humihingi tayo out of nowhere, pero, pero ang bilis sumagot ng Panginoon.
Amen. Kapag tayo po ay namumuhay sa salita ng Diyos, makapangyarihan po yung salita ng Diyos. Amen. Saka ko na po iti-testimony yon. Kasi pinipilit ni Pastor Edo, pinag-pray mo yan, o bakit ayaw mo? Sabi niya ganun no? Sabi ko, bakit ang bilis? Sabi ko ganun, di ba nga mabilis naman talagang sumagot si God kapag kalooban niya? Sabi niya, no? Pero testimony ko po yan after, siguro mga, after 1 month, 2 months, sasabihin ko po yun, no? Ganon po kabuti ang Panginoon, mabuti po ang Diyos, kaya, hindi po coincidence, hindi nagkataon kapag nanalangin po tayo na may kasamang panalangin, na may kasamang salita ng Diyos, no, mabisa po 'yon. Amen. Di ba Lord, sinabi mo sa yung mga salita na kapag ako ay, dapat alam mo kung nasaan 'yon, ha? Minsan sinabi mo sa yung mga salita na kapag ako ay humingi, no, bibigay mo sa akin. Kapag kumatok ako, Lord, pagbubuksan mo ako. Di ba? Ganun, no? Kapag ako ay tumawag sa'yo, diringgin mo ako. As in it shall be given, kapag ako ay seek and you will be found, kapag hahanapin kita, matatagpuan kita. Kapag ako'y kumatok, pagbubuksan mo ako. Dapat, no, yun yung mga sinasabi po natin. Nire-remind natin, hindi natin nire-remind si God dahil nakakalimutan yung salita niya. Hindi. Nire-remind natin yung sarili natin doon sa mga salita ng Panginoon habang nananalangin tayo. Kapag nanalangin tayo, may kasamang salita ng Diyos. Powerful po yun. Napaka-powerful po yun. Amen? Amen? Hindi yun kapag nanalangin tayo. Walang, Lord, sana, kung pwede naman po, Lord, ganito. Walang ganon. Hindi mo matatanggap yung mga pagpapala ng Panginoon. Dapat yung panalangin po natin is punong-puno siya ng pananampalataya. Amen? No? Punong-puno po siya ng pananampalataya at may kasama po siyang salita ng Diyos. Kasi yung nababasa mong salita ng Diyos, yun yung sinasabi mo sa Panginoon. Powerful po yun, no? Kaya sinasabi ko sa inyo, magbasa po kayo ng salita ng Diyos para kapag nanalangin kayo, meron kayong sasabihin, no? Sasabihin nyo, nire-remind nyo yung sarili nyo tungkol sa salita ng Diyos na sinasabi nyo kay Lord. Amen? Mamuhay tayo ng matalino. Yung katalinuhan na yun ay yung pag-ibig mo sa salita ng Diyos. Amen? Yung pag-ibig mo sa salita ng Diyos. Sabi niya dito pa, hindi ako nagpapabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagtuturo sa akin. Amen? Kaya nga sabi ko kanina, hindi po ako yung teacher nyo. Hindi po ako teacher. Ang teacher nating lahat ay ang banal na espiritu. Ang teacher natin is si God. Yung guro natin ay ang Panginoon. Kaya kapag hindi natin tinutupad, no, hindi tayo tumutugon sa salita ng Diyos, ay parang niloloko lang natin yung ating mga sarili. O sige nga po, ano nga po pala yung message nung Sunday? Kung natatandaan nyo pa. Wala nang nakaka-remember nung message nung Sunday. Kasi nakalimutan nyo na kaagad. Hindi po natin nililimot no kaagad. Ito yung ating nire-review, no? During the week, nagre-review po tayo ng mga pinag-aralan po natin sa ating Bible study, sa ating church, no? Pag-araw ng Sunday. So, napakahalaga po ng salita ng Diyos. Huwag po natin itong iwawalay sa atin. Amen? Meron akong kaibigan dati Sabi niya, mahal na mahal ko tong Bible ko, sabi niya. Mahal na mahal ko tong Bible ko. Kaya nga ito, sabi niya, binubuklat daw niya yon, no? Nilalagay niya talaga sa table. Para walang makapasok ng mga masasamang espiritu sa kanyang kwarto. Talagang nilalagay na daw niya ngayon, sabi niya. Sabi ko, binabasa mo ba? Ay, hindi Basta matatakot na sila dyan. Pag nilagay ko dyan, matatakot na yung mga espiritu. Sabi niya, ay hindi po totoo yun. Walang epekto yung Word of God kapag hindi mo po yan binabasa at ipinapamuhay. Hindi po pang display ang Bible. Hindi po natin pang display yan. Ginagamit po natin yan. Binabasa po natin yan. Meron din naman akong naging kapitbahay nung nasa London pa kami. Sabi niya, ay, hindi basta-basta magbasa ng Biblia. Sabi niya, ang mga nagbabasa lamang dyan is yung mga pare. Sabi niya ganun. Walang makakapagbabasa niya. Dapat yung mga banal lang na tao ang nagbabasa. Sabi niya ganun no?
Pero tayo po yung mga priest of God, no? Banal po tayo, binabanal po tayo ng Panginoon. Lahat po ay pwedeng magbasa ng Biblia dahil yun po ay love letter ni God sa atin. Amen? Love letter ni God yan sa atin. Kung hindi mo binabasa ang love letter ng Panginoon, hindi mo malalaman kung gaano kanya kamahal. Amen? Hindi mo malalaman kung paano, no? Kung paano mabuhay ng may kabanalan, kung paano mabuhay ng may karunungan, kung hindi po natin yung binabasa. Kaya dapat po parati basahin nyo ang Biblia nyo. Amen? Basahin nyo. Kapag meron akong sinasabi, buksan nyo yung mga Biblia nyo sa aklat ng mga awit, dapat bubuksan nyo rin po. Huwag lang kayong makikinig sa akin. Dapat titignan nyo, talaga, yun nga ba yung sinasabi ni Pastora? Yun nga ba yung binabasa niya? Buksan mo din. Amen? Hindi lang po yung nakikinig tayo. Buksan mo din, guhitan mo siya. At basahin mo din siya pagkatapos nating mag-aral dito. Aralin mo ulit siya. Hindi ka sobra. Na hindi ka sobra sa pagbabasa or kaalaman ng Word of God. Habang binabasa mo ito, naa-addict ka. Amen? Nababago po yung buhay po natin. Kaya nga sabi niya, kay tamis namnamin ang utos mong ibinigay. Matamis pa kaysa pulot, lasa nito'y tinataglay. No, kapag tayo po ay nagmamahal sa Diyos, mahal din po natin yung salita ng Diyos. At malalasahan natin ito, no? Dahil na may kapangyarihan po talaga yung salita ng Diyos. Amen. Sabi niya, sa bigay mong mga utos, natamo ko'y karunungan. Amen? Kaya't ako'y namumuhi sa ugaling mahalay. Alam niyo po, pag mahal mo yung salita ng Diyos, kapag pinapamuhay mo yung salita ng Diyos, no, siya po yung mag-aalis sa atin sa mga bagay na ginagawa nating hindi maganda. Minsan nakakagawa tayo ng bagay na hindi maganda dahil hindi natin alam yung salita ng Diyos. Pero yung salita ng Diyos, siya po yung mag-aalis sa atin sa hindi magandang gawain. Hindi po kasi natin pwedeng pagsamahin po yun. Kung ikaw ay gumagawa ng hindi maganda, hindi mo maiibig yung salita ng Diyos. Pero kapag mahal mo yung salita ng Diyos, hindi mo ka rin makakagawa ng masama. No, hindi po pwedeng magsama yun. Kaya sabi ko nga po, mahalin natin yung salita ng Diyos. Wag po nating isang tabi. Amen? Amen po, no? Sino po yung nagbabasa ng salita ng Diyos dito, bukod dito sa araw ng linggo? Wala. Ay, si Tita Strel, praise the Lord. Merong isa. Dalawa. Ay, 4, 5. No? Pagtaas niyo po yung kamay niyo, ipakita niyo sa demonyo, nagbabasa ako ng salita ng Diyos, no? No, dapat doon po tayo maging proud, no? Maging proud po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Napakahalaga po ng utos ng Panginoon. Kapag ito'y ating inaaral, ito'y ating pinag-aaralan, at higit sa lahat sinasapamuhay, magiging matalino po tayo. Amen? Maging matalino po tayo. Dumating ang problema mo, dumating ang pagsubok sa buhay, no? Itatawid ka ng salita ng Diyos. Amen? Hindi ka basta maaapektuhan dahil alam mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Amen po? Magganyan naman po kayo. Mag-thumbs up naman kayo kung naririnig niyo po ako. Yun po yung yung difference dito sa online church, no? Parang sa face to face kasi, maririnig mo yung amen, maririnig mo yon. Makikita mo yung mga tumatango, no, makikita mo sila, no. Pero dito sa online church, ako yung nakikita ko kayong lahat, nakikita ko yung mga inaantok. Tapos yung iba naman, no, hindi mo sila nakikita, invisible sila. No? Dapat naman maging visible kayo para ma-encourage ako dito. No, yung iba naman, yung camera nila nakandun sa ceiling, no, hindi mo makita yung mukha. No, dapat magpakita po kayo. Amen? Para makita, para habang nagsasalita ako, makita ko man lang na nag-a-agree kayo dun sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po, nilalakasan ko po yung salita ko dito, no? Kasi ito po dati po to garahe. Ginawa naming music room.
No, mag-isa lang po ako dito ngayon. Nilalakasan ko yung salita ko para hindi po ako antukin. Kasi mag-aalas 12 na po dito sa England. Samantalang po kayo bagong gising, kayo naman yung inaantok. Wag po, no, wag kayong papayag na antukin kayo habang nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Amen. No, yung pangalawa po, balikan po natin yung ating main text doon sa Efesos. Ang sinasabi niya doon sa so una, no, mamuhay daw po tayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Praise the Lord. And then yung pangalawa, nandun po siya sa verse 16. Sabi niya, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makakagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. No? Samantalahin daw, no? Kung lahat ng pagkakataon, dapat gumawa po tayo ng mabuti. No? Gumawa tayo parating gumawa ng mabuti. Yun yung pangalawa. Parating gumawa ng mabuti. Parating gumawa ng mabuti. Magtanim ng kabutihan. Kasi kapag nagtanim ka ng kabutihan, definitely mag-aani ka rin ng kabutihan. Amen? Pero kapag nagtanim ka ng masama, mag-aani ka rin ng masama. Ang masakit po is mas madami po ang bunga kaysa dun sa tinatanim mong butil po, no? Kaya kapag nagtanim po tayo ng maganda, no? Kapag nagtanim po tayo ng mabuti, mag-aani po tayo ng mabuti. Sabi ng salita ng Diyos, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Kahit na nandyan ka sa bahay mo, halimbawa, nagluluto ka lang dyan, no? At biglang dumating yung anak mo na gutom, no? Hindi mo siya sisigawan. Amen? Kaya magtatanim po tayo ng mabuti. Ibig sabihin, gumawa po tayo ng bagay na ikakataas ng pangalan ng ating Panginoon. Amen? Kapag dumating si Mister, no, na may mga reklamo si Mister, no, magtanim ka ng mabuti, pakitaan mo pa rin ng maganda. Amen? Si kapitbahay na readyng umaway sa'yo, pakitaan mo pa rin ng maganda. Magtanim po tayo ng mabuti parati. Hindi po natin magagawa yon kapag hindi po tayo, again, babalik po tayo sa salita ng Diyos. Hindi po natin magagawa yon kung hindi po natin alam ang salita ng Diyos. Amen? Parati po, yun po, babalik at babalik ka doon sa salita ng Diyos. Kaya, hindi natin magagawang gumawa ng mabuti kung hindi po tayo, hindi natin mahal ang salita ng Diyos, kung hindi natin mahal si God. Parating mabuti lang po, aani at mag-aani po tayo ng mabuti. Amen? Amen po, no? Kahit na minsan, yung mga bagay na minsan syempre tao ka, no, minsan naiirita po tayo. Meron tayong mga feelings minsan kasi hindi naman po tayo perfect. Naiirita ka, naiinis ka, pero no, sa puso mo, no, nagpi-pray ka, Lord, tulungan mo po akong wag mainis. Tulungan mo po ako, Panginoon Diyos, wag mairita. Tulungan mo po ako na sa oras na ito makita pa rin nila yung Kristo na nasa akin. No, nananalangin po tayo. Kapag nananalangin po tayo, nakakagawa po tayo ng mabuti instead na masama. Amen? No, may mga naghihikab na talaga no? Praise the Lord! Amen po, no? Nilalakasan ko po, ginigising ko talaga kayo no? I-volume nyo po yung mga, yung mga cellphone nyo. So, gumawa po tayo daw ng mabuti. Amen? Gumawa po tayo ng mabuti. Magtanim po tayo ng mabuti dahil mag-aani po tayo ng mabuti. Amen? Dito sa Ecclesiastes 12:1. Buksan po natin kung anong sinasabi ng Ecclesiastes 12:1. Sa Tagalog. Ano ba yung Ecclesiastes sa Tagalog? Ecclesiastico, yon. 12 verse 1. Kung gagawa ka ng mabuti, tiyakin mo kung kanino mo gagawin iyon, upang pasalamatan ka sa iyong magandang
iyong pagmamagandang loob. Kapag gumawa ka ng mabuti sa iyong maka-Diyos, tiyak na tatanggap ka ng gantimpala. Amen? Sabi niya, tiyak na tatanggap ka ng gantimpala. Kung hindi mula sa Kanya ay mula sa kataas-taasan. Walang matatamong kabutihan ang gumagawa ng masama o ang hindi tumutulong sa mga dukha. Tulungan mo ang mga taong may takot sa Diyos at huwag ang mga makasalanan. Amen? No, dito sabi niya, kung gagawa ka ng mabuti, tiyakin mo kung kanino mo gagawin iyon upang pasalamatan ka sa iyong pagkamagandang loob. Kapag gumawa ka ng mabuti sa taong maka-Diyos, tiyak na tatanggap ka ng gantimpala. Kung hindi mula sa Kanya ay mula sa kataas-taasan. Amen? No? So, yung paggawa po ng mabuti is nakakapagbigay kaluguran sa Diyos. Amen? No? Dapat paggawa natin ng mabuti, hindi po tayo naghihintay ng kapalit. Yun po yung dapat po, no, wala kang ni katiting na iniisip na gagawa ka ng mabuti dahil naghihintay ka ng kapalit. Kapag ganun po, wala din po tayong matatanggap na gantimpala. Amen? No, kaya gumawa po tayo ng mabuti. Sabi niya, samantalahin. Sabi ng salita ng Diyos, samantalahin daw natin kung sa lahat ng pagkakataon, gumawa po tayo ng mabuti. Dahil kapag yun po yung ginawa natin, no, tayo din po yung magbe-benefit. Yun po ay, tayo din po yung magbe-benefit. Tayo din po yung magkakaroon ng gantimpala. Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo din po yung magkakaroon ng gantimpala. Amen? Amen? Mahirap po bang gumawa ng mabuti sa kapwa? Depende. Depende kung mabait siya, gagawan ko siya ng mabuti. Pero kung siya'y masama or siya'y mataray, hindi ko siya tutulungan. Ay, di ba, no? Sabi sa Bible, kung ang mamahalin mo lang ay yung mga nagmamahal sa'yo, wala kang gantimpala. Kung gusto mo talaga ng gantimpala, gusto mo talaga yung gantimpala sa Panginoon, no? Gagawin mo yon dahil mahal mo ang Panginoon. Amen. Kapag mahal mo ang Panginoon, magagawa po natin yon. Amen. Kapag mahal mo ang Panginoon, no, madali po tayong gumawa ng mabuti. Amen. Praise the Lord. Gising pa po ba kayo? Yung pangatlo po, tignan natin yung pangatlo, dito sa verse 17. Sabi niya, verse 17, huwag kayong maging hangal. Yung sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag daw po tayong maging hangal. Sabi niya, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Okay, no? Yun yung verse 17. Huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Di ba, no? Alam po ba natin yung kalooban ni God sa buhay natin? Ito yung verse 18, sabi niya, huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay sa halip na dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Ano po yung ibig sabihin, no? Huwag kayong maglalasing. Ako, pastora, konti lang naman, hindi naman ako nalalasing, no? Kasi yung alam ng iba, nalalasing sila dahil marami silang nainom. Hindi naman ako nagpapakalasing. No, ibig sabihin po dito sa salita ng Diyos, huwag kang iinom ng alak. Amen, kasi malalasing ka at mauuwi ito sa magulong pamumuhay. Sabi niya, sa halip daw, no, dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Yung ibig sabihin po nun, mapuspos ng Espiritu, no? Sa pag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, no? Napupuspos po tayo ng banal na Espiritu, tayo po yung nakakagawa ng mabuti. Mabuti po yung nagagawa natin kapag tayo po ay puspos ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi niya dito, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, mga awiting espiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. No? Alam niyo po ba bakit sinasabi ni God yun magpuri tayo sa Kanya? Kasi no, maganda po yung nagpupuri sa Panginoon. Gumagaang, no, gumagaang yung mga yung kalooban mo. Kapag nagpupuri ka sa Panginoong Diyos, gumagaang 'yan. Hindi mo nararamdaman yung mga sakit karamdaman. Hindi mo nararamdaman yung mga pinagdadaanan mo. Kaya yung pagpupuri sa Panginoon po is na makakabuti sa atin.
Kaya nga, kanina nagpupuri tayo. Wag yung pinapanood si Sister Nell at saka si Brother Mike. Hindi po sila dapat panoorin. Sila po ay umaawit, no? Nagpupuri sa Panginoon, para gayahin natin yung ginagawa nila, no? Kaya nga nagtataas sila ng mga kamay nila, para ganun din, gagawin din natin yung ginagawa nila. Hindi po natin sila pinapanood. Tayo po ay nililid nila na tayo ay para magpuri sa Panginoon. Kasi yung pagpupuri sa Diyos, no, nakakaigi po yun sa atin. At higit sa lahat, napaparangalan si God kapag tayo po ay nagpupuri sa Panginoon. No? Kaya yung papuri kapag daw ito ay umaakyat sa trono ng Diyos, bumababa naman daw po yung pagpapala. Umaakyat yung papuri, bumababa naman yung pagpapala. Umaakyat yung papuri, bumababa yung pagpapala. Ngayon, wala ka namang inaakyat na pagpupuri sa Panginoon. Ay, naghihintay ka lang ng pagpapala. Hindi ka pagpapalain ng Diyos, umiiyak ka. Dahil kawawa ka, umiiyak ka. Dapat nagpupuri po tayo para bumaba po yung pagpapala. Amen? Amen po, no? Wala, maghihintay ka, umiyak ka lang. Hindi ka kahahabagan ng Diyos dahil kaawa-awa ka, hindi ka niya kahahabagan ng ganon. Ang pagpapala is bumubuhos po yan kapag marunong po tayo magpuri sa Panginoon. Amen? Yun po yung po dapat matutunan po natin, magpuri tayo sa Diyos sa lahat ng mga natin, pinagdadaanan natin, pagsubok natin. Ang unang gagawin po natin is purihin po natin ang Panginoon. May nagtanong sa akin sa Bible study nung Biyernes, sabi niya, Pastora, sabi niya, paano ba manalangin? Sabi, akala ko ba naituro ko na sa inyo kung paano manalangin? Sabi niya gano'n eh. So, Pastora, sabi niya, paano po ba manalangin? Sabi niya, ano po ba yung mga una namin gagawin? Kasi dati, sabi niya, pag nanalangin kami, sabi niya gano'n, humihingi kami kaagad. Sabi niya, paano po ba yung tamang pananalangin? Sabi ko, ang ganda ng tanong mo, sabi ko. So, dapat po, no, unang-una, di ba, tinuro ko na ito sa inyo, magpupuri muna tayo kung anong ginagawa natin dito sa ating service. Pupurihin mo muna siya. Aawitan mo muna ang Diyos. Haranahin mo muna siya. Gustong-gusto kaya ni God na marinig yung ating mga boses. Amen, no? At saka tayo po dito sa ating service, wag kayong pahuhuli. Darating kayo, tapos na yung praise and worship. Darating kayo, tapos na yung pagpupuri, no? Tapos, darating kayo, naghihikab pa kayo. Ay, wala. Tapos, gusto niyo ng pagpapala. Hihikab-hikab ka dyan, di ka pa nagpuri sa Panginoon, no? Tawa ng tawa si Ninang. Nagising tuloy si nanay. Ginigising ko nga si nanay eh. Kanina pa nakaganon eh, no? Kaya nilalakasan ko yung boses ko. No, hindi po ganun yun. Dapat po, no, kung ang service natin, actually, late ako ng 5 minutes kanina, eh, no? Late na ako ng 5 minutes, mas marami pa rin yung late dumating, no? Dapat po on time po tayo at ready na tayo magpuri sa Panginoon. Dapat pag bago ka palang pumunta dun sa service, no, dito, nakahanda ka ng magpuri. Panginoon, tulungan mo po akong magpuri. Todo bigay dapat po yung pagpupuri natin sa Diyos para umakyat. Yung papuri, bubuhos naman po yung mga pagpapala. Amen? No? Kasi yung Diyos na pinaglilingkuran po natin, no, ay makapangyarihan po siya. Mahal na mahal niya po tayo. Gustong-gusto niyang marinig yung ating mga boses. Kaya sabi niya, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kalooban ni God na tayo po ay magpuri sa Kanya. Kalooban po ni God na tayo po ay maparangalan yung Kanyang pangalan. At sa isa pang kalooban niya is yung tayo po ay marunong magpasalamat sa Diyos. Amen? Marunong tayo magpasalamat. So sabi nung sister, paano po ba manalangin, Pastor? Sabi ko, purihin mo muna ang Panginoon. Alam niyo, di ba, tinuro ko sa inyo yung Acts? Di ba, Acts, adoration. Tinuro ko sa inyo yun, di ba? Confession. Pagkatapos mong purihin ang Panginoong Diyos, humingi ka ng tawad sa Diyos. Confession, confess mo yung mga kasalanan mo, humingi ka ng tawad. Lord, linisin mo ako, patawad sa mga pagkukulang ko, sa mga kasalanang nagawa ko, no? And then, magpapasalamat ka sa magbiyaya ng Panginoon, magpapasalamat ka sa Kanya. No, yun lang yung pattern ng panalangin. And then, hihingi ka sa Kanya. Doon ka pa lamang hihingi sa bandang huli. Pero, sabi ko, sa paghingi po natin, parati po nating sinasabi, Lord, ito po yung gusto ko. Pero, kalooban mo po ang mangyari.
Parati po ganun dapat. Kasi mas maganda kasi yung kalooban ni God kaysa dun sa alam nating mabuti para sa atin. Amen. Yun po yung panalangin na may pananampalataya. So sabi niya dito, yung isang kalooban pa ni God is yung marunong po tayo magpasalamat. No, marunong ako magpasalamat. No, sasabi mo, marunong ako magpasalamat. Pinapasalamatan ko siya parati. Ang pasasalamat po is ano yan hindi lang po one time. Okay, ang ginagawa natin minsan, nagpapasalamat tayo, no? Tapos pagkatapos na, wala na. Alis ka na, kalimutan mo na naman si God. No, wala ka na naman sa Bible study, absent ka na naman sa church, no? Tapos pag meron ka na namang pangangailangan, present ka na naman. Magpapasalamat ka na naman kay Lord kasi pinagpala ka na naman niya. Pagkatapos wala ka na naman, no? Hindi ganon. Dapat consistent po yung ating consistent po yung paglapit natin sa Diyos. May problema tayo o wala, lumalapit po tayo. Amen. Yun po yung pasasalamat na sinasabi, ongoing, no? Parati. Hindi ka nawawala sa presensya ng Panginoon. Paano naman kung may trabaho naman ako? Alam, yun is exempted, di ba? May work ka, syempre. Pero dapat gagawa ka pa rin ng paraan, yung sabi ko kanina ng umaga, gagawa ka pa rin ng paraan kung paano ka makakakain ng salita ng Diyos. Amen. Gagawa ka pa rin ng paraan, no? Na marami na tayo ngayon, may mga naka-Facebook live na yung service natin ng Sabado. Naka-Facebook live yung Tagalog service natin. Naka-Facebook live yung ating Bible study. No? Naka-Facebook live yung araw ng linggo. So, wala nang dahilan, no? Kahit na wala kang load, makakapunta ka pa rin kasi meron na tayong e-loads ministry, no? Kaya wala pong dahilan na hindi po tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Minsan ayaw lang talaga natin. Kaya minsan naman yung pagpapala is napakabagal dumating sa buhay natin kasi tayo po talaga ang mabagal. No? Amen? Sino pong gusto ng pagpapala? Ayun, ang dami! Lahat! Sinong gusto magpuri sa Panginoon? Dapat tayo din po lahat. Dapat ready tayo parati dyan. Bago tayo pumunta ng church, no, nakaready ka na. Gigising ka na ng maaga, ganun. Kasi magpupuri ako sa Panginoon. Kahit nandyan lang kayo sa mga sala nyo, no, ibigay nyo po yung todo yung pagpupuri sa Panginoon. Amen. Mula po next week, no, dapat nakita ko lahat pumapalakpak, lahat sumasayaw sa Diyos. Yun po, kapag ganun po yung ginawa po natin, ibubuhos ng Panginoon yung pagpapala sa atin. Amen. Ibubuhos niya po yan. Minsan hindi mo pa nahiling, no? Iniisip mo pa lang, nandyan na yung kasagutan ng Panginoon. Ganon po kabilis sumagot ang Panginoon sa ating mga panalangin. Amen? So, review po natin kung paano daw po tayo mabuhay ng may katalinuhan, may karunungan, no? Unang-una, no? Sabi niya dito, mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, parating gumawa ng mabuti. Samantalahin, no? Yung paggawa ng mabuti sa lahat ng pagkakataon. At yung pangatlo is unawain daw po natin yung kalooban ni God. Kalooban ni God na tayo ay magpuri sa Kanya. Kalooban ng Panginoon na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Amen. Kalooban ni God. Kalooban ni God na tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Amen. Purihin po ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga salita mo na aming narinig. Salamat po na muli, Panginoong Diyos, kami po ay napalakas ng iyong mga salita. Turuan niyo po kaming mahalin ang mga salita mo, Panginoon. Turuan niyo po kami, bigyan niyo po kami, Panginoong Diyos, ng pagnanasa, ng desire, Lord God, na magbasa ng iyong mga salita. Tulungan mo po kaming maunawaan po namin ito at maipamuhay po namin ito, Panginoon. Hindi lamang po kami nakikinig, Lord, at hindi namin ito ginagawa dahil sinabi ng mga salita mo na dinadaya lamang namin ang aming mga sarili kapag ganito ang aming mga ginagawa. Tulungan mo po kami, Banal na Espiritu, na maipamuhay ang mga salita mo. Matututo po kami, Panginoon, na magpuri sa iyo, Panginoong Diyos, at gagawa po kami ng mabuti, kakasihan mo po kami, Panginoon. At Lord, mauunawaan po namin ang mga kalooban mo sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po yung aking mga kapatid na dumalo dito sa Zoom, God, at ganun din po, Panginoong Diyos, yung mga nandito sa Facebook Live, sa mga pinagdadaanan po nila, sa mga problema na
problema at mga pagsubok, Panginoon, na kanilang mga pinagdadaanan. Tulungan niyo po sila, Lord God. Itawid niyo po sila, Panginoon. Madama po nila ang yakap mo, Panginoon Diyos. Madama po nila yung kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Banal na Espiritu, sa mga ginawa mo sa aming buhay ngayon. At Lord, panalangin ko din po, Panginoon Diyos, na patuloy, Lord, patuloy na magkaroon po kami ng matinding pagnanasa, Panginoong Diyos, na makilala ka pa po namin. At Lord, maipamuhay namin ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus aming dalangin. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise the Lord.